Dahil sa sandamakmak na treaties na kanilang pinirmahan sa mga nagdaang taon, nangako ang Estados Unidos na proprotektahan nila ang halos kalahati ng mundo mula sa mga kalaban. Pero ang tanong, sino-sino nga ba ang mga kalabang ito? Tara, pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga bansang nagmimistulang tinik sa lalamunan ng tinaguriang strongest superpower nation in the world. Amerika. Maraming papasok sa isip natin tuwing naririnig natin ang bansang ito. Economy, military, opportunity. Ayon sa Forbes India, ang United States ang may pinakamalaking economy sa mundo dahil sa tumataginting nilang gross domestic product na pumapalo sa $28,783 billion at GDP per capita na 85.37 thousand. Dahil dito ay tinagurian sila bilang isang economic powerhouse. Inilahad din ng Forbes India na ang United States ang may pinakamalakas na military power sa buong mundo. Hindi ito nakakagulat dahil ang Estados Unidos ay kilala bilang highest military spender dahil naglalaan talaga sila ng malaking pera para sa kanilang defense budget. Mula sa impormasyong nakalap sa US Senate Committee on Armed Force, ang authorized 2024 budget para sa Department of Defense ng Estados Unidos ay tumataginting na $841.4 billion, samantalang $32.4 billion naman ang nakalaan para sa National Security Program ng Department of Energy at panibagong $438 million para sa iba pang defense-related activities. Sa sobrang laki ng defense budget ng Estados Unidos ay nagmumukhang barya ang budget ng iba pang malalaking bansa gaya ng China, Russia at India. Sa totoo nga niyan, kahit na pagsamasamahin mo ang lahat ng military spending ng top 11 na bansa sa listahan ng global firepower na may pinakamalaking defense bukod sa US, lamang pa rin ang Amerika pagdating sa nag-uumapaw na perang nilalaan nila sa improvement ng kanilang military capacity. Walang duda na ito ang marka ng isang global military powerhouse. Dahil sa laki ng military expenditure ng US ay nagagawa nilang sustentuhan ang higante nilang military force. Kinikilala rin ng global firepower ang Amerika bilang rank 1 na military power sa lahat ng 145 na mga bansa kasama sa kanilang listahan. Ang global firepower ay nagtalaga ng puntos sa bawat bansa na sumusukat ng iba't ibang kategorya gaya na lamang ng dami ng military units, financial standing, logistically capabilities at geography. Mula sa mga categories na ito, ang United States ang nakakuha ng Power Index na 0.0699, ilang puntos na lang mula sa Perfect Score na 0.00. Ang kabuuang puwersa ng kanilang militar ay binubuo ng 1.4 million active military personnel at 817,450 reserve personnel. Pangatlo ito sa pinakamalaking standing army sa mundo, bagamat mas lamang ang China at India sa parteng ito. Bawing-bawi naman ang Amerika pagdating sa mga advanced military equipment at weaponry. Sa land power, ang Estados Unidos ay may ipinagmamalaking 2,959 infantry fighting vehicles, 2,645 military tanks, at 5,096 artillery. Sapat ang mga ito para durugin ang mga kalaban kung sakaling pumutok ang laban sa lupa. Pagdating naman sa himpapawid ay undisputed ang Amerika dahil sila ang may pinakamalaking Air Force fleet sa buong mundo na binubuo ng 1,574 combat-capable aircraft, 66 bomber aircraft at 261 uninhabited aerial vehicles.
Hindi rin sila papatalo sa naval power dahil kilala ang Estados Unidos bilang pang-apat na may pinakamalaking naval fleet sa buong mundo. Ang kanilang naval force ay binubuo ng 11 aircraft carriers, 34 fleet supports, 31 combat logistics ships, 8 mine warfare ships, 32 amphibious warfare ships, 111 surface combatants, 68 submarines. Kung susumahin, tinatayang umaabot ng 290 ang kabuang ships ng US. Hindi ito ang pinakamalaki sa mundo. Sa katunayan, kung ikukumpara sa ibang bansa, mas lamang sa dami ng naval ships ang China, Russia at North Korea dyan. Pero pagdating sa usapang pangkaragatan, ang tunay na naghahari ay ang bansang pumupuntos pagdating sa kalidad ng mga warships, dami ng aircraft carrier, investment pagdating sa nuclear technology at maritime reach. Diyan mismo umaariba ang US. Sa kanilang 11 aircraft carriers na kasalukuyang nasa serbisyo, hawak ng Amerika ang 40% ng global fleet. Kamakailan lang din ay umugong ang balita ng paglalayag ng 5 sa mga aircraft carriers na ito sa Western Pacific. Tila gustong ipakita ni Uncle Sam na tinagurian man ang China bilang largest naval fleet sa mundo. Kayang-kaya pa rin makipagsabayan ng US. Pagpapakitang gilas din ito ng Amerika pagdating sa coverage ng kanilang maritime reach. Bukod kasi sa mga aircraft carriers sa Pacific ay meron din silang naval bases sa 10 bansa na nakapaloob sa 4 na kontinente. Ang mga submarine at warship din nila ay armado rin ng nuclear missiles. At kung usapang nuclear weapons lang din naman, masasabing top of the game din ang US dyan bilang isang leading nuclear power nation. Meron silang 1,419 strategic nuclear warhead na kayang-kayang i-deploy sa oras ng wartime. Meron silang sapat na bomba para magsimula ng gulo sa mundo. Pero imbis na gulo, ang United States ay nakatali dahil sa mga treaties na pinirmahan nito sa mga nagdaang taon. May mahigit kumulang 50 bansa ang protektado ng Estados Unidos sa ilalim ng mga existing treaties. Isa na riyan ang Mutual Defense Agreement na pinirmahan nito kasama ang Pilipinas. Ayon sa treaty na ito, obligado ang US na protektahan ang Pilipinas sa oras na sakupin tayo ng mga kalabang bansa. Pagdating sa opensa, walang duda na may sapat na lakas ang US para sumugod sa mga kalabang bansa gamit ang kanilang state-of-the-art military arsenal at well-trained troops. Kilala sila sa pagkakaroon ng dalawang pinakasikat na matinik na military unit, ang top-tier Special Forces ng Delta Force at Navy SEALs. Ang tanong, sa sobrang lawak ng impluensya ng US sa buong mundo, meron bang ibang bansa na kayang tumapat dito? Noong panahon ng Cold War, meron pang isang superpower na kinikilala sa mundo. Ito ang Soviet Union. Sa panahong iyon, walang sino mang bansa ang kayang humamon sa dalawang superpowers na ito. Pero kasabay ng pagbagsak ng Soviet Union ay paglaw ng kanilang superpower status at simula noon, ang Amerika na lang ang natira bilang nag-iisang superpower nation sa mundo. Hanggang sa kasalukuyan, ang United States ay ang nag-iisang superpower sa mundo. Pero hanggang saan nga ba kayang depensahan ng Amerika ang tronong ito? Ang totoo niyan, bukod sa economic at military force, ang US ay pinagpala rin pagdating sa geographical advantage. Kapansin-pansin iyan kung pagmamasdan ang mapa ng Amerika. Napapagitnan ito ng dalawang malaking karagatan, ang Atlantic at Pacific Ocean. Dahil dito ay medyo isolated o nakahiwalay ang Amerika kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit noong World War II ay kahit nagkakagulo na ang mga bansa sa Europa at Asia,
wala pa ring nangahas na atakin ang Amerika habang nakakaranas ang ibang mga bansa sa strategic bombings ng mga factories, railways at industry district. Wala ni isang nangahas para maglungsad ng full-scale invasion o attack sa US mainland. At dahil nga wala namang threat ng bomba o posibleng invasion sa US, nagawa pa nilang iayos muli ang ilan sa mga manufacturing factories sa kanilang bansa upang makapag-produce ng mga goods na makakatulong sa Amerika sa panahon ng gera. Milyon-milyong trabaho ang sumulpot para suportahan ang produksyon at naging paraan ito para lubusang bumaba ang unemployment rate sa bansa. Mahigit 8 dekada na ang nakalipas simula noong World War II at bagamat marami nang nagbago, nanatili pa rin ang isang bagay, imposible pa rin sugurin ang Estados Unidos. Para atakin ang US mainland, kakailanganin ng mga kalaban na tawirin ang napakalawak na Pacific Ocean para lang makadaong sa West Coast. At kung sakali namang mag-East Coast ng US ang gustong pagdiskitahan ng mga kalaban, nakakailanganin din nilang makipagsapalaran sa Atlantic Ocean. Isa pa, nasa dagat pa lang ang kalaban ay siguradong makikita na sila ng mga nagpapatrolyang missile-powered ships, ang higanteng aircraft carrier ng US. At dahil imposible ngang sugurin ang US mula sa karagatan, ang matitira na lang paraan ay ang land-based invasion mula sa mga katabi nitong bansa gaya ng Mexico at Canada. Pero hindi rin iyan magiging madali, lalo na't ang southwest part ng Amerika ay napapalibutan ng Sonoran Desert na may lawak na 100,000 square miles. Dahil hindi ideal na tawirin ang napakalawak na desyertong ito, mapipilitan ang kalaban na dumaan sa alternative routes. Ito ang California at Texas. Diyan naman sila magche-checkmate dahil ang dalawang state na ito ay may malaking military population at defense industries. Kung sakali namang magkahimala at matagumpay na makapag-launch ng successful attack ang kalaban sa lupa ng Amerika, mapupuruan pa rin sila kung sakaling tumagal ang laban. Ang topography ng Amerika ay binubuo ng bulubundukin, swamps, mahabang ilog, kagubatan at disyerto. Mahihirapan mag-adapt ang mga kalabang sundalo habang ang mga well-trained US armies ay ginigisa sila. Magiging problema rin sa mga kalaban ang logistics o pagtanggap ng mga backup supplies o reinforcement habang ang mga US forces naman ay patuloy ang pagtanggap ng reinforcement ng walang kahirap-hirap. Iyan ang ilan lang sa mga dahilan kung bakit nananatili pa rin nag-iisang global superpower ang United States sa kasalukuyan. Pero sila man ang nasa tuktok ngayon, hindi natin alam hanggang saan nila mapapanindigan ito. Sa patuloy na pagpapago ng panahon at tumitinding tensyon sa geopolitics, hindi malabo kung sa hinaharap ay ipanganak ang bagong global superpower na maaaring humamon sa Amerika. Ikaw, sa tingin mo, sino ang susunod sa yapak ng US bilang isang global superpower? I-comment mo lang sa ibaba. Maraming salamat.